90. Psalms chapter number 90. Sa ating po mga Bibles. Once again, thank you so much sa lahat na nandiyan sa virtual, sa Google Meet, at sa Facebook Live. Manatili po kayo dyan at matanggal ninyo ang mensahe ngayon po umaga. And this is a series of preaching para sa buong maghapon. Amen? Kaya may continuation po ito mamayang hapon. Mag-uusapan po natin ngayong umaga, ending and preparing. This morning, pag-usapan natin is ending. And mamayang hapon is preparing. Kaya dapat nandito kayo ni mamayang hapon. Amen? Ending and preparing. Psalms chapter number 90, verse number 12. If you are there, say aloud, amen? Yeah! The Bible says, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us. And thank you for allowing us to be in this great place this morning, where we can gather together to glorify thy name. Maraming salamat po sa mga members na naririto at maging sa lahat ng kasama namin through our virtual service. Salamat din po sa mga baguhan, mga bisita na narito. Salamat po sa kanilang presensya. At nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang mensahe ngayong umaga to challenge your people and maunawaan po nila ang inyong mga salita. Gamitin niyo po ako ngayong umaga. Ako lamang ay inyong likod, na kung hindi niyo gagamitin ay wala po ako, Panginoon. So please, Holy Spirit of God, empower me now. Kayo po kumino sa buhay ng inyong mga anak. At mamaya, maghiwa-hiwalay kami na natanggap namin ang pagpapala mula sa inyong mga salita, mga aral na dapat namin matutunan. And we thank you for thy faithfulness unto us. Salamat po na umabot kami sa last Sunday ng 2023. Salamat po sa mga nakalipas na mga panahon. All we can say as your servant, O God, is thank you. Thank you for always giving me the privilege to stand behind your pulpit to preach thy word for thy people. So please, once again, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po ng kababaang loob ang inyong pong mga anak na matanggap nila ang mensahe ngayong umaga. Meron pong discourage ng Kristiyano ngayong umaga. I-encourage niyo po sila. Salamat po, Panginoon. Dito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. Hindi pa naman nagsisimula na iyak na. Amen. Ending and preparing. Ending and preparing. This morning, pag-usapan natin ang ending and mamayang hapon ay preparing. Ang katapusan at ang paghahanda. Katapusan sapagkat this is the end of the year, and preparing sapagkat merong another year na darating. Amen? Now, dito po sa ating talatang binasa, yung Psalms chapter number 90, verse number 12, I always use this passage for birthday celebration. Sapagkat narito, pag dumadating yung birthday natin, ay mayroon something na binibigay para sa mga nagpo-birthday pag nag-impress ako during birthday celebration. But ito po yung ibinigay sa akin ng Panginoon para sa end of this year message na mahalaga na makita natin dito. Ano po? Now, ang chapter number 90, are you ready now, amen? Wala na pong lalabas. Pakihawakan niyo po muna yung mga bata. Huwag niyo kayaan. Huwag niyo sanayin na maglakad-lakad sila at palabas-labas sila during preaching service. Amen? And gusto ko po na maunawaan natin ang mensahe. Kaya this is the very purpose bakit tayo nandito po sa church. Amen? Para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya yung iba minsan, naiinip lang kayo, kaya bigla kayo napupunta ng siyang. But this time, sabi ko kung nanonood kayo ng TV at sine, ay hindi kayo lumalabas pagka bakbakan na. Kaya ganun din dapat sa church. Amen? Okay, so salamat po sa Panginoon. Now, let's go on with our text this morning. Ang Psalms chapter number 90, probably as the history ng Bible, probably ito na po yung isa mga oldest Psalms ng Bible.
Alam niyo po, ang Book of Psalms, this is the compilation ng mga pangyayari na gustong ibigay sa atin po ng Panginoon. So, narito po ang Psalms chapter number, this is the prayer of Moses. Ito po yung panalangin ni Moses para sa mga tao nung kanilang kapanahunan, para sa mga tao ng Diyos nung kanilang kapanahunan. At ang profile po na ito ay mababasa natin sa Exodus chapter number 14. Ang Exodus chapter number 14 ay ito po yung pagkakataon na ang mga tao ng Diyos, the Israelites, ay sila na po ay lumaya doon po sa Egypt. Kung kayo po ay aware sa history ng pangyayari sa Bible. Amen? Amen. At narito po, sa verse number 1, sabi po ng Bible, here is the prayer of Moses, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountain were brought forth, or ever, Thou hast formed the earth, and the world even from everlasting to everlasting, Thou art God. Thou turnest man to destruction, and sayest, Return, ye children of men. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it passed, and it was as a watch in the night. So nakita niyo po, narito si Moses, inaalala na yung mga pangyayari at binabanggit din ni Moses dito sa kanyang panalangin, yung ang panahon po ay napakabilis. Hope narinig niyo po yan sa akin dito. Sabi ko lagi dito sa simbahan, ang bilis ng panahon. Amen? At ngayon, realidad na nandito na tayo sa huling araw ng 2023. Hindi na po February, hindi na March, hindi na April, but it's already December, the last day. Amen? At ilang sandali na lamang po ay magpapalit na naman tayo ng another year. And kung titignan po natin dito, sabi po na Biblia in verse number 6 or 5, Thou carriest them away as with a flood. They are as asleep in the morning, and they are like grass which groweth up. In the morning it flourisheth and groweth up. In the evening is cut down and it withereth. And kung titignan natin dito sa verse number 10, ito yung sinasabi ko sa inyo na ang lifespan po ng tao is 70. Sabi niya, the days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength, then be 40 years, yet is their strength, labor, and sorrow, for its soul cut off, and we fly away. So sabi po ng Biblia, ang lifespan po ng tao is 60 and 10. Ang bawat score sa Bible is 20. So, 3 times 20 is 60, plus 10 is 70. So, mayroon pa rin mathematical equation sa Bible. No? Kinakailangan aaralin pa rin natin yun para maintindihan natin. Ganyan ang salita ng Diyos. So, nakita natin dito na ang lifespan is 70. Kaya kapag yung mga 70 years old, inabot na kayo ng 70, pag lumampas kayo ng 70, bonus na po yun. Para po sa amin na mga nasa 30 plus pa lang, malayo pa. Amen! Amen! Masyado kayo seryoso, hindi langit no? Totoo, 30 plus pa lang si Pastor. Noon yun. Amen! Duman na kayo yun. Amen. And alam nyo, last Friday night, so sabi ko nga yung week na ito ay napaka-busy, kasalan, akyat sa bundok, and trabaho sa site, at busy, napaka-hectic. But salamat sa Panginoon. And last Friday night, ay ako'y nag-preach po doon sa wake ng aking uncle na namatay, and he was 86 years old. And sabi ko salamat po sa Panginoon na na-share ko personally yung uncle ko po na yun. At ngayon, alam ko na sa piling na siya ng Panginoon. And salamat sa pribileyo na binibigay sa atin na magamit, and ganoon din kahapon na may makipaglibing at sa kanyang libing. At salamat po sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na magamit po ng ating Panginoon. So narito na pinapakita yung buhay natin ay napaka-iksi lamang. Amen. So yun yung panalangin. Kaya kapag natin sa verse number 12,
Narito na po yung sinabi ni Moses, binitawan niya yung katagana, teach us, Lord, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Namakita natin dito, narito si Moses, sabi po namin, pag sinabi natin, minumberan natin yung ating panahon is realizing that life is short. Amen? Marirealize, pag dinumberan mo yung panahon mo, talaga namang marirealize mo na ang buhay natin ay maiksi lamang, mga kapatid. Kaya nga po napakahalaga na gamitin natin yung ating panahon wisely. Are you listening, young people? Amen? Bakit mo sinasabing young people? Sapagkat sometimes, yung mga young people, kabanjing-banjing pa yung buhay nila. Terminology yan na pa-relax, walang goal sa buhay, at waste ng napakaraming oras, patulog-tulog, palaro-laro. Pero alam niyo po ba na salamat na nandito tayo sa simbahan na tinuturuan po tayo na maging produktibo sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Na pag lumipas ang buong maghapon ay sinto na meron po tayo na-accomplish. So narito po si Moses, kausap niya po yung mga tao ng mga nakalipas na panahon, at ngayon siya po ay lumuluhod sa Panginoon at nananalangin na sabi niya, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Nang sabi ko kasi, when you number your days, nare-realize natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay pansamantala lamang. Kaya kung pansamantala lamang, maiksi lamang, gagamitin natin yung ating panahon wisely. Just like for this morning, nandito ka sa simbahan, ay huwag ka nang matulog sa church. Kundi makinig ka at bigyan ka ng Panginoon ng wisdom at ikaw ay magkaroon ng pangunawa sa mga bagay na sabi mo sa Diyos. Ay binigyan ka ng Panginoon ng pandinig, kinakailangan makinig. Binigyan ka ng Panginoon ng pangunawa. Unawain natin ang salita ng Diyos. Amen? And I believe God has something for us this morning. Kaya nga po, mga kapatid, kapag ninumberan natin yung ating panahon, yung ating oras, yung ating araw, yung ating pagkakataon na binibigay ay mahalaga na makita natin, masasagot natin at sasagutin natin ang katanungan na what do I want to see happen in my life before I die? Are you listening, amen? Kaya mga kapatid, anong mangyari sa ating buhay bago man ako mamatay? Ano yung bagay na pwede kong ma-accomplish? Ano yung pwede kong magawa bilang isang tao, bilang member ng family, bilang member ng church? Ano yung pwede kong magagawa bago man sa atin dumating ang kamatayan? Sapagkat whether we accept it or not, dadating sa atin ang kamatayan. Kaya mahalaga na maintindihan natin. So sabi ko nga sa inyo, ending 1 year and preparing for the next year with purpose, it takes thought and prayer sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya kailangan natin ng pag-isipan, mag-isip, at manalangin, mga kapatid. Another year ay darating, mga kapatid. Literally, oras na lang ang hinihintay natin at dadating na naman ang panibagong taon. Kaya nga, isang paalala sa atin, mga kapatid, na talagang totoo ang sinasabi ng Bible na napakabilis ng panahon. Amen? It reminds us how fast time moves. Okay, napakahalaga na maunawaan natin ito, mga kapatid. Maaring sa taong ito ay maaring dumating sa iyo ang maraming kalungkutan. Maraming kapighatian. Maaring ngayon, nabos na yung pera mo sapagkat maraming namasko, maraming ka pang hindi nabigyan. Di ba? At anyways, ganun pa man. Kaya napakahalaga na ma-review natin. Reviewing the year, things back over and over again, mga kapatid, ay babalikan mo yung 12 buwan na lumipas. By the way, alam niyo mo ba, madaling alalahanin ang mga events, ang mga troubles, at mga travel, basta yung travel, pag biyahe ninyo, yung mga events sa buhay at madaling alalahanin yung mga bagay yan, magbabalikan po natin. Pero mga kapatid, what I'm saying is, pagbabalikan natin mga kapatid, ang mga lumipas ay meron pang nais na mas malalim na meaning ang Panginoon para sa atin
na ating titignan yung ating kalagayan ngayon bilang isang Kristiyano. At ngayon pong umaga po ay sasagutin natin ang mga napakahalagang katanungan ngayong umaga at naniniwala po ako na magpapasalamat tayo sa Panginoon ngayong umaga. Amen? Kaya nga po, tatlong katanungan na ating sasagutin ngayong umaga as we go back for the past 12 months sa buhay natin. Ulitin ko po, maaari ngayong taon ito ay dumaan ka sa mga maraming hamon ng buhay. Maaaring this year ay maraming mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo. O maraming mga pagsubok. Subalit one thing na makita natin dito mga kapatid, ito yung napakahalagang bagay na magandang makita natin. Na magandang alalahanin at titignan. Maaari sa ating family, maraming mga ups and down. Maaari sa mga estudyante, maraming ups and down. Maaari sa nagtatrabaho, maraming ups and down. Maaari sa may mga business, maraming ups and down. But one thing mga kapatid na gusto kong makita at sana sa pagbabalik tanaw natin sa mga nakalipas na buwan ay ito yung mga bagay na mamumutawi sa ating mga isipan, mamumutawi sa ating mga bibig ang mga bagay po na ito. Ready na po ba kayo? Amen? Tatlong bagay lamang, and I hope and pray that this message for the last Sunday of the year, 2023, will help you mga kapatid to move on and to thank the Lord. Ano man mga karanasan, ano man mga sumot. Number one, what was the highlight? How did God show up in 2023? Ulitin ko po, what was the highlight and how did God show up in 2023? Nawalan niyo po ba, pag sinabi natin highlight, mga kapatid, pag sinabi natin highlight is something such as an event or detail that is of major significance or special interest. Ano ba yung highlight ng 20 sa buhay mo personally? I'm asking you a question. Sa buhay mo, ano ba yung highlight ng 2023 sa buhay mo? Ano ba yung tinatawag na special significance sa buhay mo ngayong 2023? And how God showed up. Now the word, how God showed up, ito po ay isang terminologies kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay. Every time maririnig niyo sa mga preachers, panalangin ng mga preachers, oh God, please show up. Panginoon, magpakita mo kayo, magparamdam kayo. Panginoon, do something. Yan ang ibig sabihin. Meaning to say, brethren, sa mga highlight ng buhay natin, problema man yan, pagsubok man yan, paano kumilos ang Panginoon sa buhay. And I believe you will going to remember His faithfulness and you will going to praise Him. How God showed up sa problema mo. Paano ang Panginoon nagpakita? Paano ang Panginoon kumilos? Paano ang Panginoon kung sinasabi sa inyo? Huwag na tayo maniwala sa Diyos, kundi yung mismo nararamdaman mo ang trabaho ng Panginoon sa buhay. Para sa akin, as your pastor, ano yung highlight ng aking buhay ngayong 2023 as far as the church matter is concerned? Kagaya ng sinabi ko po kanina, isa yan sa significance na nangyari sa year na ito. On the first year or the first month of the year 2023 is because we're praying for that property. Ito yung pagkakataon na nagbayad ako ng over 5 million pesos. Para sa akin, di na ordinaryong tao. That's something, a lot, sa aking buhay bilang isang manggagawa ng Panginoon. Sabi ko, saan mo kukunin ang over 5 million pesos? Hindi ko alam magkano lamang nandiyan sa kaban ng ating simbahan. Pero sabi ko po, since 2022, we're praying, and 2020, mahabang panahon ng panalangin natin. Masalamat po sa Panginoon, 2023, that's the time na fully paid yung property. Sabi ko, pambihira, every time na dumadaan po ako sa lugar na yan, sabi ko, hindi
ako makapaniwala na ibibigay ng Panginoon. And many times nandoon nakasunod ng property, parang hindi pa ako makapaniwala. Parang sa simbahan na mga kapatid. Kaya sabi ko, Panginoon, maraming salamat po. You showed up! Pinakita mo muli ang iyong kapangyarihan. Bakit ito po nasabi ko sa inyo, maraming karibal sa property na yan. Maraming attempts na makuha ng simbahan yan. Maraming humahadlang, maraming humaharang. Basta sabi ko, salamat sa Panginoon. That was the highlight for me as the pastor of this church. What God gave the property. How God showed up. How God moved. Sa puso ng mga tao na laban dyan. Sa may-ari. In fact, sabi ko sa inyo, nabili yung property. Hindi ko nakausap yung may-ari. But we have already the property. We have already the papers. Gumamit ang Panginoon ng mga tao, mga kapatid, para mangyari ang lahat. At sa biyaya ng Panginoon ay narayang this year din nakalagay sa pangalan ng Christian Bible Baptist Church. Hindi po kayo Noe de la Cruz. No, it's not. It is in the name of the Christian Bible Baptist Church of San Laguna. That's why, brethren, isang bagay pang na pinapanalangin ko at salamat mga kapatid. Yan ang para sa akin ng Sir Pastor. That's the highlight of this year, 2023. At ang aking alalahanin mga kapatid, naroon yung katapatan. Sabi ko lagi, Panginoon, maraming salamat. Purihin ka! Nakita ko paano kumilos ang Panginoon. At para din po sa inyo, this year, how God showed up. Marami sa inyo, ito yung panahon na nakabalik kayo sa church. Are you listening, amen? Gaano kahirap ang backslider? Gaano kahirap ang malayo sa Panginoon? Gaano kahirap nararamdaman mo mga kapatid? Ang isang tao na Kristiyano na namumuhay sa kasalanan. Maaring sabi nila masaya lang sila, pero katotohanan yan, hindi ka totoong masaya ang malayo sa Panginoon. If you are a child of God, living in sin, you are not happy. Hindi ka masaya. Maaaring kumingiti ka lang, pero deep inside, alam ko may kalungkutan ka. But think about, when you go back sa presensya ng Panginoon at inaayos mo dahan-dahan ang iyong relasyon sa Panginoon. God is simply saying na kagaya ng Ama doon sa Luke chapter number 15 ng prodigal son na naghihintay ang kanyang ama sa magbabalik ng kanyang anak. Oh mga kapatid, ito yung highlight na napakahalaga na nakita natin. How God showed up in your life. Ulitin ko po, ito yung panahon na nung balik yung saya mo sa panalangin. Na nung balik yung saya mo sa pagbibigay. Na nung balik yung saya mo sa soul winning. Kaya kung hindi pa, tapusin mo na ngayong umaga. You're still groping in the dark. Sana, ito na yung pagkakataon ng Panginoon. Are you listening, amen? Kaya nga kung huli man at least, ito yung highlight mo na yung araw na ito, na narinig mo ng mensahe, na nare-review ka at tinatayaan ko kayo. Sa pagkatuulitin ko, walang isang anak ng Diyos na masaya, na malayo ka sa Panginoon. Mamumuhay ka ng miserable life, mamumuhay ka sa kasalanan. At hindi ho masaya ang namumuhay sa kasalanan. At salamat mga kapatid, nare-realize na natin yung ating kasalanan. Sometimes mga kapatid, papatigasin ng tiyampo yung puso natin para sabihin mo, oo, kaya ako. Pero ang isang totoong anak ng Diyos, hindi masaya yan pag namumuhay sa kasalanan at malayo sa Panginoon. So what was the highlight? How did God show up in your life? Amen? Remember His faithfulness and praise Him. Kaya nga mga kapatid, yan ho yung napakahalaga na makita natin. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sabi ko nga sa inyo,
Madaling alalahanin yung mga events, madaling alalahanin yung mga biyahe natin, pero mayroon pang mas higit na dapat mong alalahanin. Ngayon pong oras po na ito. Habang narinig natin yung mga panahong lumipas, yung 12 buwan na lumipas, mga kapatid, makikita mo din ano ba yung highlights sa taong ito at paano ang Panginoon nag-show up, paano ang Panginoon kumilos, paano ang Panginoon nagtrabaho. Pagbabalikan mo, yung iba sa inyo, duman kayo sa mga hamon sa buhay. Maaaring yung kasamahan mo namatay na pero nabubuhay ka pa. Talagang naramdaman mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Yung iba sa inyo, ito yung taon ng inyong revival. Kayo po ay na-revive muli sa paglilingkod sa Panginoon. That was the highlight of 2023. At kayo papasok pa sa 2024 na may panibagong pag-asa at may panibagong desisyon. Number 2, not only what was the highlight and how God showed up, but also what was the biggest challenge in your life and how did God help you. I do believe with all my heart, lahat ng mga Kristiyano, dumaan kayo sa mga hamon ng buhay ngayong 2023. Yan lagi sa buhay natin. In fact, mapang-Kristiyano na hindi, maraming mga hamon sa buhay natin. Amen? Hamon ng pag-gising pa lamang ng umaga, pag-araw po ng linggo, matinding hamon yan. Bakit pa naman kung kailan linggo, sa kapatutulogin ng Diablo ng mahimbing? At bigat na bigat ka na pumunta sa simbahan. And sometimes yung iba, tinutuloy pa yung tulog sa simbahan. Biggest challenge po yan, mga kapatid. Biggest challenge na ibigay mo yung tithes mo at yung offering mo sa gawain ng Panginoon. That's biggest challenge. Para sa mga magulang, biggest challenge yung mga anak ninyo na ang mabait. Balik na rin natin, mababait. At lalo sila ang bumait. Lahat po tayo mga kapatid, may challenge. Amen. Sa bawat araw-araw, may challenge. Nung January, may challenge. Nung February, may challenge. Nung March, may challenge. And until December. But let me remind you, brethren, ano yung the biggest challenge na dinaanan mo and how God did help you. Paano ka tinulungan ng Panginoon? Ito sa inyo, challenge sa pagpapaaral sa kolehiyo. In fact, nursery pa lamang, mahirap na bakit? Ang taas-taas na ng tuition. Challenge na maghatid ng eskwela araw-araw na hindi pwedeng malate. Challenge sa iluluto mo araw-araw. Challenge sa pagkising araw-araw. Di ba sa inyo, pati pagligo sa inyo, challenge. Are you listening, amen? Pati pagligo, pakainin mo na lamang, challenge na. Ayaw kumain ng gulay. Gusto lagi hamon. Gusto lagi morkon. At lahat ng mga nakakalasong. Ay, may presentatives muna. So bakit hindi mo mga kapatid, lahat po tayo, and I do believe with all my heart, meron pong biggest challenge in your life at ikaw lamang nakakaalam yan. At sasabihin mo, tama pastor, maraming mga challenges na dumaan. But, mga kapatid, tingnan mo, paano mo nalampasan? Paano ka tinulungan ng Panginoon? Amen? Marami tayong mga tinatawag na tough situations sa buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, ano yung biggest challenge na nalampasan mo ngayong oras nito? Thank God for the presence of God. Maraming mga sitwasyon, di ba po sa inyo, alam ko yung dumaan na walang po kayo ng mahal sa buhay. At isa yan sa matinding challenge. But salamat po sa Panginoon, alam ko normal talaga yan. Sabi nga namin, iba, yung uncle ko na doon, nakaburol ng Christmas na Christmas. Pero mga kapatid, that's life. Kaya nasabihin din hindi natin talaga matatanggihan at matatakasan ng kamatayan. But one thing, na pag dumating ang kamatayan sa mga mananampalataya, and the greatest comfort, pag nangyari po yan sa atin, alam natin, ang ating mahal sa buhay ay nasa piling na ng Panginoon.
sapagkat sila po ay lagi nasa simbahan? No, it's not. Because of the one decision that they trust in the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior. And that is the greatest comfort na malaman natin. Pag dumating man, nawawalan tayo ng mahal sa buhay. What was the biggest challenge? And how did God help you? Maraming mga hamon. Sabi ko nga sa inyo, sometimes, pag nandiyan na po yung pera sa atin, parang ayaw mo lang bitawan sapagkat yung 1,000, parang ayaw mo bawasan sapagkat pag nabawasan ng piso yung 1,000, 999 na lang. Mamaya 800 na lang. Mamaya 600 na lang. At mamaya, wala na. Amen? Titignan mo doon sa bankbook mo, sa may mga bankbook. Wow! Meron pa. Meron pa. Meron pa. Pero mamaya, kunti na lang. Tignan mo yung bigasan, maingay na yung kalampag. Bakit? Kagabi nga, sabi sa akin, wala tayong bigasan. Pero sabi ko, ba't yun lang ngayon sinabi? Di ba, naabot pa yung bukas, di pa tayo mamatay. Amen? Kasi dito maraming kumakain. Lalo-lalo, sabi ko sa inyo, baptis po tayo. But anyways, pinaprovide lagi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag nakita mo yung the biggest challenge in your life this year, you will remember the faithfulness of God. You will remember the presence of God. Unawaan niyo po, yung challenge na malayo mo yung ating mahal sa buhay. Ano ba yung ginagawa nila ngayon? Yung mga nasa eskwelahan, ano kayang ginagawa? Yung mga nasa trabaho, ano kayang ginagawa nila? Nandun lagi yung pagkaba natin, mga kapatid. Pero bilang mga anak ng Diyos, we're always pray, and God answers our prayer. Amen? Woo! Praise God! Nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. When you go on soul winning, pambihira, itong tao ito, salamat sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Nakikita mo yung presensya ng Diyos, ng Panginoon, patuloy na nagliligtas. And that's really, sabi po ng Biblia, pag ginawa natin yung soul winning, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen! What was the biggest challenge in your life? And how God helped you? You will go to thank the Lord kung paano kayo naitingatan sa lumipas sa taon, mga kapatid, mamaya, magpuputo ka na, at sasabihin natin, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year! Mamaya, napakatindi na marami na mga mensahe dyan si Facebook, si Messenger, at ikakapin natin, isisendin natin sa iba. But mga kapatid, ano yung pinakamatinding challenge na naranasan mo? Alam ko, maraming mga challenge at alam ko, marami ulit tayong haharapin mga challenge, pero sasabihin ko siguro ito na pinakamatinding challenge na naranasan ko ngayong 2023, pero salamat. Pinaglubayan ako ng Panginoon. Amen. Alam mo yung challenge sa pamilya natin, mga kapatid, na sometimes nag-iwalay tayo, at sometimes nag-aaway-away. Parang hindi kayo nag-aaway-away. Alam niyo po, sa mag-asawa na naman, walang mag-asawa hindi nag-away. Ang masakit, magkalayo na mag-away pa rin. Magkalayo na mag-away pa, kahit sa tingay mo nun. Nag-aaway at minsan, ayaw mo tignan yung mensahe niya. Bakit? Mag-aaway kayo eh. Pero pagka magkaligit naman at magka-okay naman ang relasyon, panay, I love you, mama, chuchu. Parang ayaw nyo na magkahiwalayan. Amen. Amen. That's really the church. At yun na talaga ang family. May mga tampuhan, may mga kapatid. Huwag kang manatili ng tampuhan. Maraming challenge. At mga kapatid, I believe that the God yung presence ng Diyos. Sometimes ayaw mag-give up ng isa, bakit? Puno-puno ng pride. Pero mga kapatid, for the sake ng ating pagsasama, you need to learn to humble yourselves. And learn to say sorry pag nagkamali ka.
bakit? Ang anak-anak naman ang niluto mo. Sabi ng isa, sabi naman ng isa, buti nga pinaglutoon kita eh. Oh, kita nyo yan? Sounds familiar. Amen? Nasabi mo, ba't naman itong nilabahan mo? Madumi. Eh, sabi ng isa, buti nga pinaglaba kita eh. Ako na nga lang maglaba. Eh, di sinaban mo! Hindi ba parang kunwaring wala kayo? Tahimik na tahimik eh. Bakit ngayon ka lang? Sabi ng iba, eh kasi busy sa opisina pa eh. Sigurado ba talaga? Nasa sa opisina ka? Ha? Baka naman iba na kausap mo? Magdudula na. Kaya ako na mga dad, maraming mga differences. Kaya sabi ko nga po, nung nag-press ako dun sa kasal, nung nakalipas, sabi ko ngayon, madaling magsabi ng I do. Masarap naghahawakan ng kamay. Pero dating yung pagkakataon, sa unang kasal, ang hawakan ng kamay ay lambing at pagmamahal. Pero pag tumagal na, self-defense. Bakit may nahawakan? Parang hindi ka suntong kayo na hindi ko kalunin ako. Kaya hawakan mo yun. Bakit self-defense? Hindi na sigurado. Amen? Pero mga kapatid, that's the life, mga kapatid. Pero hindi po ba, salamat, tayo Kristiyano, natututo kang magpakumbaba. Salamat kapag nakapakinig ka ng preaching ng salita ng Diyos. Ito talaga yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon thy wrath. Nakikinig ko kayo, amen? Ano ibig sabihin? Pwede kang magalit, pero pwede kang hindi magkasala. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Pwede kang magalit ka okay, pero ibig sabihin, huwag mo nang palulubugan ng araw yung galit mo. Kung nagalit ka man ngayon, at least may labas mo na yung galit, may iwas may sama ng loob mo, pero mga kapatid, ayusin natin. Are you listening, amen? Matuto ang humingi ng paumanhin pag nagkamali ka. Matuto ka na humingi ng tawad at magpatawad. Pero yung iba, talagang pinapatigas yung puso. Ang masakalap niyan, sama ng galit mo. Pero yung kinahagalitan mo, namatay na. Matutuwa ka ba pag namatay na siya? Hindi rin eh. Ang masakalap niyan, kung kailan namatay, sa kami papakita yung pagmamahal mo. Pero nung nabubuhay, ayaw niyo magpatawad. Alam niyo mga kapatid, sana yun yung matutunan ng bawat Kristiyano. Amen? What was the biggest challenge and how God helped you? Pag nakita mo kung paano kang ginabayan, pinagbabayan ng Panginoon, nakita mo yung presensya ng Panginoon, magpapasalamat ka sa Panginoon. Number 3, the last. What have you learned? Sa mga hamon ng buhay, challenge ng buhay, ano ang natutunan mo? Alam niyo, mahalaga po yung natutunan natin. Amen? What brought you closer to God? Ano ang natutunan mo? At ano ang bagay na nagpalapit sa iyo sa Panginoon? O may mga bagay na nagpalayo sa iyo sa Panginoon, may natutunan ka. Kaya ano ang natutunan mo? Ano ang nagpalayo sa iyo sa Diyos? At ano rin naman ang nagpalapit sa iyo sa Panginoon? Kaya mga kapatid, tandaan mo yung mga bagay na aral ng mga hamon ng buhay. What have you learned? Ngayon 2023, ano natutunan mo? Pastor, natutunan ko ng mahabang pasensya. Well, natutunan mo magpasensya. Kung nagpasensya ka ng 2023, magpapasensya ka ulit ng 2024. Pastor, natutunan ko ng umibig sa Panginoon. Wow, praise the Lord. Pastor, natutunan ko sa mga bagay ito ngayon, 2023, na lalo pang pagbubutihin ang aking paglilingkod sa Panginoon while God is giving me the opportunity, and that's great. Amen? Rejoice in His loving kindness.
Manatili tayo doon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya makita natin dito mga kapatid, ang mga hamon ng buhay dumarating, kaya kinakailangan meron tayong matutunan. So what you have learned for this 2023? Ngayon 2023, lalo mo napatunayan na totoo ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ngayon mo talaga natutunan mga kapatid na wala nang kasing saya pa pag ikaw ay nasa piling ng Panginoon. Yung iba, yan ang hindi na-appreciate ng maraming mga tao. Alam niyo, sabi ko nga kung sa inyo, kaya hindi naniniwala sa Diyos, parehas may challenge. Pero ang maganda nito mga kapatid, magandang matutunan natin, pag tayo po'y naniniwala sa Diyos, meron kang tatakbuhan, meron kang tatawagin, meron kang masasalamatan, amigo ng tulong sa Panginoon, pero yung tao na walang maniniwala sa Diyos, mananatili siya ng buo, galit, sama ng loob, at hanggang sa siya ikunin na ng Panginoon. And that is the saddest time. Kaya naman po, ngayong 2023, as we end this year, what have you learned from the past? Kinakailangan matuto tayo from the past. Amen? So that pagpasok mo sa panibagong taon, meron uling gagamitin na eksperyensya paano maginabayan ng Panginoon. Sa pagpunta mo sa bahay na naman, anong natutunan mo? Amen? Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ano natutunan mo? While reading your Bible, ano natutunan mo? Sa mga hamon ng buhay, ano natutunan mo? Kaya kinakailangan na yung salamat kapag tayo pinagsusulat. Ngayon, I have my new notebook wherein I can write the message of God na binibigay niya sa akin. At yung mga lumang mga notebook ay hakong file. May mga pagkakataon nakakakalit ulit. Sabi ko, ito yung nag-build na mensahe sa mga anak ng Diyos. Babalikan ko sapagkat ay meron na ng mga bago. And of course, pag release ko yun ulit, of course, may makunin akong something, may dadagdag po ako para sa kapakinaban ng mga anak ng Diyos. So mga kapatid, this time, napaganda, what you have learned. Ano natutunan mo? Sa ngayong 2023, ano natutunan mo? Kung ikaw ay baguhang Kristiyano, ano natutunan mo? Yung iba sa inyo, dahan-dahan na tuto ka na magbihis ng maayos. Amen? Kasama mo yan mga kapatid, pag may naging Kristiyano, kaya makikita nyo, pansinin mo ninyo mga kapatid. Tumabi po tayo sa mga hindi mananampalataya. Makikita mo yung difference. Salamat. Natuto kang magbihis ng maayos. Yung iba mga kapatid, they are too proud na punit-punit yung mga pantalon nila. Pag dumaan ka sa mall, ang mamahal libo-libo yung mga jeans, may punit-punit na samantalang nung unang panahon yung matatanda, sinusulsihan nila yun. Ngayon sinasadyang punit-punitin, ang mahal pa. Last time nung nagdudo kami sa SM Ora, kasama ko si Pastor Rick, may titignan tayo. Alam mo nung titignan namin? Pumunta kami doon sa store ng Levi's sa SM Ora. At ano doon, 4,000, 5,000 na mga presyo ng mga pantalon, ng mga jeans na butas-butas. Sabi ni Pastor, kita mo, butas-butas na. Binibenta pa. Bakit? Yun yung uso eh. Pero salamat. Yung iba naman, mga kapatid, haba-haba naman ng palda, pero reslit naman pag humakbang, naku, delikado na. Sumasabay po tayo sa uso. What you have learned? Natutunan mo dito sa simbahan, yung lalaki ay dapat magpakalalaki at yung mga babae ay dapat magpakalalaki. Sapagkat titignan natin mga kapatid, maraming sumisikat na mga lalaki pero nagpapakababae. At babae nagpapakalalaki. What you have learned from this church? You learn na dapat ang lalaki ay magpakalalaki at ang babae ay magpakababae. Tandaan mo, natutunan mo na yan. What brought you closer to God? At ano din ang dahilan bakit ka napalayo sa Panginoon? Kasalanan. Tandaan mo yung kasalanan na yan. Sapagkat kung yan nagpalayo sa iyo sa Panginoon, tinanggal ang hagalakan mo na nagbasa ng Bible, tinanggal ang hagalakan mo na makinig ng salita ng Diyos, tinanggal ang lahat ng mga bagay na dati mong ginagawa para sa Panginoon. Then, matuto ka.
Amen? Kinakailangan tayong matuto. Kaya what you have learned, mga kapatid, kinakailangan kung may natutunan ka, kinakailangan i-apply mo yan at panatilihin mo yan sa buhay mo. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya masalamat po na mayroon po tayong salita ng Diyos na every time na pumunta tayo sa bahay natin bahay ay tayo marinig at natuto. This time, when you are sitting in this auditorium this morning, you are learning the things of God. And remember, when you go out from this place, you will going to practice what you have learned. Huwag naman sana na nakinig ka, pero sabi ng mga matatanda, pumasok dito, lumabas doon. Sabi ng teacher ko noon, kung ganyan ang sistema, pagka pumasok dito at lumalabas at takpan mo yan. Para makita yung sa'yo. Are you listening, amen? O mga natutunan mo. In this church, will you learn to give? Then, kinakailangan mo isa mo kaya pagpasok mo sa 2024. Not only do you learn to give, but the joy of giving. Amen. Some of you really enjoy the things of God and how the Lord bless you when you learn to give. Not only to give, but you have the joy of giving to missions. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, consider mission this 2024. Alam niyo, salamat po sa Panginoon. Last time, kausap ko po yung missionary doon po sa Kalanasan, sa Apayao. Just imagine, para lang makapunta dito at makapag-attend ng fellowship, nag-drive ng 16 hours ng tricycle, mga kapatid. At masaya siya na ibinabalita niya sa mga pastor, primarily sa pastor natin, what is happening doon po sa bundok. Salamat po sa Panginoon na kahit kunti ay meron po tayong part. Hindi ka makakarating doon, but when you give the mission, meron kang bahagi sa missions. And that's why that is my prayer for this last year. Nasabi ko, sana, Panginoon, mag-improve ako. As far as giving is concerned, I gave my first fruit on January. Lahat na natatanggap ko ng January, pamupunta sa first fruit ko. I learned that since from the beginning. I started the ministry dito sa Salapungan. And even nung nagdudulog ako sa Mother Church, I learned to give my tithes. At ngayon, salamat sa akin, mas malaki yung offering ko sa tithes. But sabi ko, kulang pa din yung naibigay ko sa mission. But sabi ko, mag-i-improve ako ng mission giving ko for this year, 2023. Hope and pray na nag-improve ako compare last year. Sabi ko, salamat po sa Panginoon. I have the joy na nagiging bahagi sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, pag namimit ko yung mga missionaries, sabi ko, alam ko yung hirap doon sa mission. At least, sabi ko, nakikita ko sa niya, I have something na may share ko sa kanila. Tinitignan ko nga po, nag-uusap kami ni Ma'am Tess. Sabi ko, salamat po sa Panginoon. Halos lahat ng natanggap ko as in pera, cash, I gave it away ngayong December. Sa gawain at sa mga binigyan namin. Sabi ko, habang tumatagal, pala ako kung every time na may kasalan, ako po ninong. But I know, hindi naman nila ako kinukuha na ninong para bigyan ko po sa Lois na primarily para sa panalangin. But salamat po, as the Lord bless me, kahit kunti, at least, nakakapag-share tayo ng blessing. Kaya sabi ko, I believe, binigyan ako ng Panginoon para meron din akong maibigay. Are you listening, amen? Ganoon din po tayo, sana matutunan natin, kaya ka binigyan ng Panginoon para ikaw din ay matutong magbigay. What you have learned? What brought you closer to God? Anong nagdala sa iyo para mapalapit ka sa Panginoon? Or balik na rin natin, ano din ang naging dahilan bakit ka napalayo sa Panginoon? Matutukan mo na doon. What you have learned. I believe, bawat isa sa atin, marami tayong natutunan sa mga eksperyensya ng buhay ngayong 2023. At yung eksperyensya na yun ay dadalhin po natin to do something ulit
para sa Panginoon ngayon, 2024. That's the end thing. At mamayang hapon is the preparing for another year. Ulitin the moment before I close this message, I hope you learned something this morning. Amen. What was the highlight and how did God show up in 2023? Number 2, what was the biggest challenge and how God helped you? Ano yung pinakamatinding hamon na naranasan mo at alam ko maraming mga hamon eh nalagpasan mo paano ka tinulungan ng Diyos? Nakita mo sa bawat sitwasyon ng buhay yung presensya ng Panginoon. Naramdaman mo talaga yung presensya ng Panginoon. And number 3, the last is what you have learned. Ano natutunan mo? Mayroon ka bang natutunan? Sabi ko, kung dinala ka ng Panginoon sa mga sitwasyon na yan, mayroong gusto ang Panginoon sa buhay mo para matutunan. At marami sa atin, lalo kang napalapit sa Panginoon. Nakita mo, naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos. I have learned something. Yan ang sinasabi ni Moses, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days upang nang sabay may apply namin unto wisdom. Kung ngayong taon ito, marami tayong ways, mga kapatid, marami tayong mga nasayang na panahon. Fathers, mothers, young people, maraming nasayang na panahon. Matuto ka mula doon. At ikaw ay magsimula ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon ngayong 2024. Maaaring na hindi pa nabanggit, pero in general, what you have learned. Ano ang natutunan mo? You learn to forgive, praise the Lord. You learn to be thankful, praise the Lord. You learn to sacrifice. Kayong mga nasa ministry, ng music ministry, ano natutunan mo? Habang nakikisalamuha ka sa tao, ano natutunan mo? Habang pumunta ka sa workplace mo, ano yung natutunan mo? And most of all, when you come to church, ano yung natutunan mo? Naniniwala ko laging meron tayong matututunan. Kaya napagaganda na tayo maging observant tayo. Ano natutunan mo habang kasama mo ang tao ito? Nakikita mo ang tao ito ay masaya na naglilingkod sa Panginoon. Ano natutunan mo? Na-encourage ka ba na sumama lagi sa Kanya? Or, itong tao na sinamahan mo, ano rin natutunan mo? Mag-TikTok? Lumayo sa Panginoon? Mag-rebelde sa Panginoon? What brought you closer to God? Kaya sabi ko nga lagi sa inyo, at pipiliin natin yung sasamahan natin. Kaya lagi ko kung sinasabi, maging ako na pastor, pinipili ko rin yung mga tao na aking sasamahan and even makikipag-fellowship sapagkat maaaring itong mga tao ito na iaalaw ko sa buhay ko ay pwedeng hatakin yung panahon ko at oras ko na hindi ko na magampanan yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. Are you listening this morning, amen? Members of this church? Online or offline or what? Ano natutunan mo ngayon pong panahon ito? Alam mo, dinala ka ng Panginoon sa discouragement, but I believe God brought you in that kind of situation to learn something. At patuloy mo maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon. What you have learned in 2023? Did you learn na patuloy ka pang magbigay? Well, praise the Lord, is because nandiyan yung kagalakan mo. Sana ngayon pong oras na ito, ma-realize natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. It's always on purpose. Sabi ko kagabi,
Talagang nandiyan ko, talagang tinatrabaho din ako, talagang binabombard yung isipan ko, talagang masakit din yung ulo ko. But sabi ko, Panginoon, huwag yung hayaan na magtagumpay ang diablo. Sapagat maaaring ayaw niyang ibahay ko ang salita ng Diyos ngayong umaga. What you have learned? Natutunan mo patience, praise the Lord. That's the fruit of the Spirit na nagtatrabaho sa buhay. Long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. What you have learned? Pag pumunta ka sa bahay, manambahan, pumunta ka sa trabaho, pumunta ka sa lahat, ano natutunan mo? What brought you closer to God? How is your relationship to God this morning? Nag-backslide ka. Ano natutunan mo na nag-backslide ka? Mahirap pala mabuhay. May isang Kristiyano na malayo ka sa Panginoon. I have learned something this morning. Ano yung highlight sa taong 2023 sa buhay mo? At paano nagpakita ang Panginoon, kumilos ang Panginoon, nagtrabaho ang Panginoon sa buhay mo? Alalahanin mo yung katapatan ng Diyos. Ano yung biggest challenge na naranasan mo? At paano ka ginabayan at tinulungan ng Panginoon? At anong natutunan? A simple question that you need to answer this morning as a Christian. And I hope and pray na makikita mo yung biyaya, kabutihan ng Panginoon sa buhay mo ngayong umaga po ito. Congratulations sa inyong lahat na tayo umabot ng 2024, 2023 at nag-end. And I believe God has something for us for this another year. Tumayo po tayong lahat. Love you, Father. We thank you.